Sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba, sa pag-awit sa ating Panginoon. So basahin ko lamang po itong isang verse sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabi po dito, "But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere." So ito pong verse na ito, sabi nga po, Paul reminds believers na ang Lord, sabi dito, God always leads us in Christ's victory. So meaning, nandun yung guarantee ng Lord of our triumphant, yung ultimate triumph natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Bakit po? Diba sabi nga, Christ has already defeated sin, death, and grave. At regardless of our present circumstances or condition, yung ultimate outcome ng bawat mananampalataya, sabi nga, secured na dahil sa natapos na kilos o gawa ng ating Panginoon sa krus. Amen po? At sabi nga patuloy dito, kung paano din daw, just as a sweet-smelling incense was burned during those ancient victory parades, katulad nung mga unang panahon, na kapag may victory sila, talagang may incense, may sweet-smelling incense, tayo din daw, our life in Christ is meant to be a sweet witness to the people around us, pointing them to the hope of the gospel. Kaya nawa talagang patuloy na ang bawat isang buhay natin ay magamit upang ipalaganap o ipaalam pa ang salita ng Diyos dito sa mundo. Amen po! And as we sing this song, talagang awitin natin na nandun yung kagalakan, nandun yung kasiyahan sa ating mga puso, knowing that Christ has overcome. Amen po. Amen. Sige pa, awitin po natin ito. Thanks be
to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. Pwede po bang kamayan natin yung ating mga kapatid? Sige po, wag po tayong mahiya. And let's declare this. We got a victory. Everything will be alright, alright. We got a victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got a victory. Everything will be alright, alright. We got a victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got a victory. Everything will be alright, alright. We got a victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Made a way for us. The one who made a way for us. To triumph in His name. Oh, 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 we have overcome. Amen. Pumalakpak nga po ng malakas ang mga mapagtagumpay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Amen. And as we continue to worship Him, talagang ibigay po natin yung puso natin na naroon, na wala tayong ibang nais gawin, kundi ang talagang pasalamatan siya, bigyan siya ng kaluguran at karangalan sa lahat ng ginagawa niya. Yes, Lord.
to give this life away for me to live is Christ, and to die it is gain. No matter what price I pay, I choose to give this life. Sige po kayo na. May this be our prayer. For me to live is Christ, and to die is gain. Is Christ, and to die is gain. No matter what price I pay, I choose to give this life away. For me to live is Christ, and to die it is gain. No matter what price I pay, I choose to give this life away. I choose to give this life away. I choose to give this life away. I choose to give this life Only by the cross. Yes, O Lord, O God. Panginoon, patuloy po ng aming puso ay nagagalak. Patuloy po ng aming puso ay walang hanggan ng pasasalamat, O Lord, sa ginawa mo pagliligtas sa amin. Tunay nga, nawa ito yung maging panalangin din ng bawat isa sa amin, O Lord. Na anuman ang aming mga kinakaharap, O Lord, anuman ang aming mga nararanasan dahil sa aming pagsunod sa iyo, O Lord. Maaaring may mga tao na nagagalit sa amin, may mga tao na talagang hindi kami maintindihan. And even, Lord, alam namin, meron kaming mga kapatid na dahil sa kanilang pagnanais na talagang ibahagi ka at mamuhay na naroon yung katuwiran, ay at risk ang kanilang mga buhay. At nawa, Panginoon, maging kami rin po, hindi kami matakot, Lord, na talagang gawin yung mga bagay na alam namin na magbibigay sa iyo ng kaluguran, O Lord. Ano man nga po yung maging kabayaran nito, O Lord, nawa maging handa lagi kami to proclaim your word, to share your word sa mga tao sa paligid namin. Panginoon, maraming salamat po. At dalangin nga po namin na talagang sa aming mga buhay ay ikaw ang maitaas, ikaw ang mahayag, ikaw ang mapapurihan sa bawat araw, O Lord. We thank you, O Lord, and we continue to bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pangapong malakas na palakpak para sa Panginoon. Yan, sige po. Kunin po natin ang ating mga Bible at sabay-sabay po nating buksan. Kung magkakasabay-sabay po tayo. Ayan, so buksan po natin sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Book of John,
So sa John chapter 16, verses 25 to 33. So, tayo po ay magsasalitan sa pagbabasa. Tigda 2 verse po tayo and then yung last verse po ay magsasabay-sabay tayo. And so, ako na po ang mauna. Sabi po dito, verse 25, I have said these things to you in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures of speech, but will tell you plainly about the Father. In that day, you will ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father on your behalf. For the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father and have come into the world, and now I am leaving the world and going to the Father. His disciples said, now you are speaking plainly and not using figurative speech. Now we know that you know all things and do not need anyone to question you. This is why we believe that you came from God. Jesus answered them, Do you now believe? Behold, the hour is coming. Indeed, it has come, when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. Verse 33, sabay-sabay po tayo. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Blessed be the reading of God's Word. Makakaupo na po tayo. Isa pong mapagpalang araw ang sumainyo at nawa ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay patuloy na maranasan natin. Sa pag-aaral po natin ngayon dito sa Kabanatang 16, 25 hanggang 33, ang usapin po ay patungkol sa espiritualidad. No, ang Christianity po ay isang spiritual condition. Pag sinabi nating spiritual condition, hindi po ito patay na pakikipagrelasyon sa Diyos, kundi ito po ay isang relasyon na kung saan nararanasan mo ang Diyos. At ito po ay isang relationship. Kaya nga po, ang tanong lang, ano ba ang tunay na spirituality? At dito po, pag-uusapan po natin, true spirituality, knowing God. Yung knowing po na ibig kong sabihin dito, hindi po ito knowing in a sense of informative lang sa isang classroom. No, ang sabi nila cognitive, no, parang nag-aaral ka sa eskwelahan. Kundi ito po ay isang kaalaman na nauunawaan mo, natututunan mo dahil sa iyong malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. No, ang relasyon po, halimbawa, kami mag-asawa, lumalago po yan eh. Nung magkaibigan pa lang kami, no, kilala ko na siya, pero hindi ko pa lubos nakilala. Kaya dumating yung time, nagkaroon kami ng engagement. So, umangat yung level ng aming pagkakakilala sa bawat isa. Pero hindi pa rin lubos. Kaya dumating yung time, dahil gusto ko siyang makasama sa bahay, nagpakasal kami. At yung kaalaman ko patungkol sa kanya, tumaas. Pero habang tumatagal yung pagsasama namin, ngayon po, simula nung nagkaroon kami ng engagement, nasa 31 years na po kami na magkasama. No, that was celebrated nung May 11. No, at ngayon po, tinginan pa lang, nagkakaintindihan na kami. Alam na namin ibig sabihin nun. Bakit? Kasi tumaas yung level ng pagkakakilala. Relationship kasi yan. At habang tumatagal, ganun din, tumataas pa yan. Tumataas yung level ng trust, tumataas yung level ng confidence, at ang dahilan niyan dahil tumataas yung level ng pagmamahalan. Yan po ay totoo rin sa relasyon natin sa Diyos.
Kaya ang true spirituality is knowing God. At dito po sa gagawin nating pag-aaral, makikita po natin sa unang bahagi, sa verses 25 to 27, meron ditong anticipated spirituality. At dito ipinaalam ng Panginoon yung magiging kalagayan ng kanyang mga alagad sa kanilang relasyon sa Kanya. At ito pong kalagayan na to ay hindi bigla, kundi ito po ay mayroong proseso. At ito po ay kaya tinawag ko ito na mayroong progressive knowledge. No? Kasi ito po ay lumalago, tumitibay, habang tumatagal ang kanilang maayos na relasyon. At ang pangalawang bahagi po sa verses 28 to 31, makikita po natin dito yung mga disipulo, tingin nila, kilala na nila ang Panginoon. No? Meron ditong assumed spirituality. They presumed na kilala na nila ang Panginoon. Pero hinamon sila ni Lord. No? Kilala nyo na ba talaga ako? Makikita po natin yon. At sa paglago natin sa pananampalataya, minsan po, tingin natin, hindi, kilala ko na si Lord eh. Pero pag kami nangyari, magtitiwala ka ba kay Lord? No? Pag kami masakit, mapait na pangyayari, sinasabi mo, kilala mo na si Lord, pero biglang naantig ang damdamin mo, bigla kang nauuga. Ano? May mga ganun eh. Akala mo, okay ka na, yung pala, hindi pa. At makikita natin sa mga alagad, no? May ganun sila, meron silang presumed knowledge. At sa pangatlong bahagi, verse 32 to 33, dito po, yung pananampalataya ng mga totoong alagad, ito po ay nakasalig sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus. Ito po ay anchored spirituality. Kumbaga, ano man ang mangyari, hawak ka ni Lord. Hindi kanya pababayaan. So, ang pananampalataya natin ay mayroong pagtatagumpay, hindi dahil sa gagawin natin para sa Diyos, kundi dahil sa ginagawa niya sa buhay natin. At dito po sa talatang ito, pinaalam ng Panginoon na they will be persecuted because of their knowledge about Him. No? Kaya dito mayroong persecuted knowledge. So tatlong bagay po yan na kung saan sa umagang ito, tignan natin yung sarili natin. At tanungin natin, kilala ko ba talaga ang Panginoon? Do I have the true spirituality? Umpisahan po natin siya sa atin ang sarili natin. Una po, tignan natin dito yung progressive maturity. Sabi sa verse 25, I have said these things to you in figures of speech. Again, yung konteksto ng mga sitwasyon, ang Panginoong Yesus, kausap niya yung kanyang mga alagad. At ang Panginoong Yesus, hindi niya ikinakaila sa pag-uusap nila, maraming pagkakataon na ang Panginoong Yesus gumamit ng mga parables. No, hindi direkta ang kanyang pagsasalita, kundi matalinhaga, figure of speech. No, sa chapter 13 pa lang, nung hinugasan yung paa nila, naalala niyo po yun, meron pala itong meaning. And then sa chapter 14, sinabi ng Panginoon, ako ang daan. No, kalsada ba si Jesus? No, again, may meaning ulit yung pagiging daan ng Panginoon. Sa chapter 15, sabi ng Lord, ako ang tunay na puno ng ubas. Si Jesus ba isang puno? No, again, hindi literal yun. And then sa chapter 16, nakita natin, sinabi ng Panginoon, darating yung time, dadaan kayo sa sitwasyon na para kayong magkakaanak. No, yung lungkot nyo, parang ikamamatay nyo na. At ang Panginoon ay darating sa ganung kalagayan na siya'y mamamatay. Pero matapos niyang gampanan yung kamatayan, meron itong kagalakan ng tulad sa pagkakaroon ng anak. No? So lahat ba ng mga alagad niya, manganganak?
no? Ay kalalaking tao. So again, figurative. At sinabi yan ng Panginoon sa kanila na sa pakikipag-usap niya sa kanyang mga alagad, He uses figurative languages. Pero sabi ni Lord, the hour is coming when I will no longer speak to you in figures of speech, but will tell you plainly about the Father. So, may panahon, at ito'y darating, sabi ng Panginoon, hindi na magiging figurative ang pakikipag-usap ko sa inyo, sapagkat ipapakilala niya ang Ama. Sabing ganun sa aklat ng Juan 1:18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Simula po sa panahon ng mga patriarchs, no? Kila Noah, dumating si Abraham, dumating yung sila David. Nung ang tao po ay bumagsak sa kasalanan, kailanman walang nakakita sa Diyos. At sa kalagayang yun, ito yung sinasabi sa mga talata. Sa kabila ng walang nakakita sa Diyos, mayroong isa na nakakita sa Diyos. Actually, kasama pa niya ang Diyos eh. At kaya sabi dito, nasa kandungan ng Ama. No? Parang yung baby, no? Na nasa kandungan ng kanyang nanay. No? Yung gano'n, gawin nating lalaki, kandungan ng tatay. No? Again, figurative ulit yun. Ibig sabihin, napakalapit ng kanilang pakikipagrelasyon o yung kanilang relasyon. At dito, yung nakakitang tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus mismo. Sabing ganun sa aklat ng Mateo 11:27, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Pansinin niyo po yan. Ang tanong, paano mo makikilala yung Diyos? Ito yung sagot. Dahil kilala ng anak ang Diyos o ang kanyang Ama, sabing ganon, pwede ring magkaroon ng pagkakataon na ang Diyos ay makilala natin. At paano mangyayari yon? Kung siya ay ipapakilala ng anak. No? At ang mga taong nais ng anak na makakilala sa Ama. Dito makikita natin yung isang kalagayan na ang tao, dahil nga hindi natin pwedeng makilala ang Diyos sa pamamagitan ng paraan natin, o maski gusto nating makilala siya, hindi pwede mangyari. Makikilala lang natin ang Diyos kung gugustuhin niya na magpakilala sa atin. Ganun po yung sitwasyon. Kaya nga eto mga kapatid, kung nagkakaroon tayo ng pagkakilala sa Diyos, hindi dahil magaling tayo o matalino tayo, o dahil masipag tayo sa mga gawain tungkol sa Diyos. Marami pong mga relihiyosong tao at handa pang mamatay para sa kinikilala nilang Diyos, and yet, hindi nila kilala ang totoong Diyos. No, meron pong isang vlog, isang Muslim na naging pinakamataas ang kanyang posisyon sa kanilang relihiyon. At ang kanyang posisyon ay talagang sobrang napakataas. Kinilala siya sa kanilang bansa bilang isang kagalang-galang na isang Islam. Pero ang confession niya, halos 5 beses siyang manalangin sa buong araw, pero ang tanong niya, napapakinggan kaya ako ng Diyos? Buhay kaya ang Diyos? No? Ritual niyang ginagawa yung mga paglapit sa Diyos, and yet, maski kailan, hindi siya kinakausap ng Diyos. At based pa po dun sa kanyang patotoo,
dumating yung time na napapagod na siya sa ritual na mga ginagawa niya na pagsunod dun sa mga alituntunin ng kanilang relihiyon. Kaya nung nandun siya sa kinikilala nilang pinakabanal na lugar, yun po yung Mecca. No? Doon po inilibing si Muhammad, yung propeta nila. Ang tinawag niya para panalanginan, si Hesus Kristo. Alam niyo, nung nag-pray siya, sabi niya, Jesus, tinawag niya eh. Of course, sa salita nila yon. Nagulat siya. Biglang may nangusap sa kalooban niya. Sabi niya, hindi emosyon yun. Hindi ako nag-i-imagine lang, kundi may nangusap talaga sa akin. Nung tumawag siya sa pangalan ni Jesus, naramdaman niya, may nakikipag-usap sa kanya. Bakit? Kasi nga po, si Hesus Kristo buhay. Hindi siya nanatiling patay. Amen. Minsan kung sino-sino tinatawag natin, isa lang po ang nabubuhay magpakailanman na pwede mong lapitan at sa pamamagitan niya, makilala mo at malaman mo kung ano ang totoong espiritualidad. Eventually, itong Muslim na to, sumampalataya sa Panginoong Hesus. Marami na siyang naririnig. Nagbabasa siya ng Quran at the same time nagbabasa ng Bible. Ganun po. Kasi pumunta siya dun sa Mecca para siraan ang Kristyanismo. At para siraan yun, kailangan alam niya yung sinasabi sa Bible. Kaya lang habang nagbabasa siya ng Bible, nakukumbinsi siya sa mga katotohanan doon. At sinubukan niya na tawagan yung pinapakilalang Jesus. At hindi siya binigo ng Panginoon. At isa po siya sa pine-persecute ngayon at hinahanap ng mga extremist na Muslim upang i-persecute. Bakit? Nakita niya yung totoong espiritualidad paglapit kay Jesus. Sapagkat dito po makikita natin na ang Panginoong Hesus, ipinapakilala niya na siya'y totoo at ang kanyang Ama ay totoo sa mga tao na gusto niyang pagpakakilanlan. Kayo po ba, kilala niyo na si Lord? At dito po, sa progressive maturity, makikita natin na ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sabi pa ng Panginoon, "In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father on your behalf. For the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from God." Dito po makikita natin na ang mga alagad ng Panginoon, darating sila sa sitwasyon na magkakaroon silang ng malapit na pakikipag-ugnayan sa Ama. At sabi nga dito, darating yung time, you will ask me, pero hindi ko na kailangan. Sabi ni Jesus, hindi na kailangang mamagitan ako, kundi ang Ama mismo. Mararamdaman nyo yung pagmamahal niya. So, mayroong paglago sa pananampalataya. Sa aklat ng Juan, 14:21, tignan niyo yung sinabi rito. Ang nagtataglay ng mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang nagmamahal sa akin. At siya na nagmamahal sa akin ay, ano mangyayari? Yung mga nagmamahal kay Jesus, ano mangyayari? Ay mamahalin ang aking Ama. At sabi pa dito, mamahalin ko siya at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. So, makikita natin dito yung paglago sa pakikipagrelasyon. Isang pakikipagrelasyon na may pagmamahal at dahil sa pagmamahal na yon, nandoon ang iyong pagkakilala sa Panginoon at sa pagkakilala mo sa Panginoon, nandoon ang iyong pagsunod sa Kanyang kalooban. No? Ito po yung relasyon na binabanggit dito. At sabi sa
aklat pa rin ni Juan, no? Sa unang kabanata, 11 at 12. Dumating siya sa sarili niyang bayan, subalit hindi siya tinanggap ng bayan niyang ito. Di ba? Ganyan si Jesus eh. Nireject siya ng mga kababayan niya, mga lahi ni Abraham, mga Hudyo. Nireject si Jesus. Pero tignan niyo yung sabi. Subalit, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumampalataya sa pangalan niya, ano ang kalagayan nila? Sabing ganon. Sila'y binigyan niya ng karapatang maging mga anak nino ng Diyos. Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Mukha bang anak ng Diyos? Kung kinikilala natin si Jesus, kung sino talaga siya na pinahayag sa Biblia, alam niyo po, isa po yung patunay na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay kanyang anak. No? At dito makikita natin yung pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Isa po yung kalagayan ng mga tao na kabilang sa mga anak ng Diyos. Ampon. No? Ampon ka ba? Minsan po may mga pagmamalaki yung ampon eh. No? Kasi yung mga inampon, sabi nila, kami, pinili kami talaga nung magulang namin. Kayo, nung pinanganak kayo, wala silang choice. Pero kami, pinili. Alam niyo po ba, tayo, ampon din tayo ng Diyos. Kung nakikita mo na ikaw ay anak ng Diyos, yung pagiging anak mo, hindi dahil gusto mo, kundi kaya ka naging anak ng Diyos dahil gusto ni Lord. Amen. Kung paano ang isang bata, wala siyang pakialam sa kapanganakan niya. Di ba? Hindi naman niya iniisip yun eh. Bigla na lang siyang sumibol sa tiyan ng nanay niya. Ganon din po ang kapanganakang spiritual. Isa po yung pangyayari na wala tayong kinalaman. Ang tanging may kinalaman dyan ang Diyos. Kaya po ang pagiging anak ng Diyos ay isang pribilehiyo na kalagayan. Amen? Ito pa po yung tanong, may anak bang pinababayaan ng magulang? Kaya nga po, alam niyo po, lahat ng nangyayari sa atin ngayon, kung anak ka ng Diyos, may dahilan siya na maganda. Minsan hindi lang natin makita eh. Yung mga pinagdadaanan natin, minsan may mga kinukuha si Lord sa atin, minsan meron siyang hindi ibinibigay. Madamot ba si Lord? Of course not. Ang pagiging anak po ng Diyos ay isang napakagandang kalagayan at mayroong tiyak na kahihinatnan tayo. At bakit ginagawa ng Diyos ang mga bagay na yan? Sa lumang tipan, may ipinaalam sa mga Israelita. Ito po, sa aklat ng Ezekiel 36, 25 hanggang 27. Sabing ganon, lahat ng ginagawa ko, si Yahweh ang tinutukoy dyan, no? Yung ginagawa ni Yahweh, ay hindi dahil sa inyo, no? Hindi dahil sa mga Israelita, hindi dahil dun sa mga tao, kundi dahil sa banal kong pangalan. No, dahil ang Israel, pinili niya, dahil ang mga tao sa Israel, bagamat matigas ang ulo, suwail, dahil itong bayan na to, nakipagtipan ng Diyos, hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang plano. At ito po yung mga ginawa ng Panginoon. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos.
bulayin niyo po yung mga salitang yan. Mapapansin niyo po, dahil sa pangalan ng Panginoon, babaguhin niya yung mga salbahe at rebelde. Pansin niyo po yun? Ano unang gagawin? Wiwisikan kayo. Anong intention yan? Paglilinis. Yung kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus, yun po ang paraan ng Diyos upang linisin tayo sa kasalanan, upang patawarin tayo sa kasalanan. At ginawa yan ng Diyos para sa kanyang pangalan. Kaya nga po, ang mga taong tinatanggap niya bilang anak, ang isa niyang ginagawa, nililinis niya. Sa pamamagitan ng, ito po, ang ilustrasyon ay tubig. At yan po ay pwedeng, ang usapin dyan, yung dugo ng Panginoon. At pag nalinis niya na, anong susunod? May ibibigay siya. Anong gagawin niya? Isang bagong puso at bagong espiritu. Grabe, may transformation ng puso eh. Magkakaroon ng pagbabago yung mga desire, mga nais mo, mga gusto mong gawin. Babaguhin niya yan. Dati wala kang pakialam sa Diyos. Lumalayo ka sa Diyos, pero babaguhin ni Lord yung puso mo. At makikita mo, mahalaga sa buhay mo ang Diyos. Mahalaga sa iyo ang sumamba sa Diyos. Mahalaga sa iyo ang maglingkod sa Panginoon. Magbabago yung puso mo. Ngayon, hindi lang pagbabago ng puso. Ano pa? Sabi pong ganon, bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Ito na yung Holy Spirit. Matapos yung paglilinis, matapos yung pagbabago sa puso, tsaka mararanasan yung kilos ng Espiritu. At pag kumilos yung Holy Spirit, anong resulta? Makakalakad na kayo ayon sa aking tuntunin. Hindi po madaling sumunod sa utos ng Diyos. Kung tutusin, hindi natin kayang sumunod sa utos ng Diyos. Pero dito po, ang sinasabi, makakayanan nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi bibigyan tayo ng banal na spirito. Bukod sa nilinis tayo, bukod sa binago yung kalooban ng puso natin, meron pang Holy Spirit. Kaya nga po, ang isang tunay na mananampalataya at kabilang sa kaharian ng Diyos at itinuturing na anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi magbabago ang buhay. Hindi pwedeng hindi niya mawawanasan yung mga biyaya at magagandang plano ng Panginoon. Mangyayari yon. Dahil ang lahat ng ito ay gagawin ng Diyos para sa kanyang pangalan. Iingatan ng Panginoon yung pangalan niya. Hindi ikaw ang mag-iingat sa pangalan ni Lord dahil hindi mo kakayanin. Kundi yung pangalan ni Lord, iingatan niya. Napansin niyo po ba yon? Inilalayo ka ni Lord sa kasalanan. Inilalayo ka ng Panginoon. May mga pagkakataon, nanghihina tayo, nakakagawa tayo ng... nagkakasala pa rin naman tayo eh. Pero hindi na tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. Nakakalayo na tayo sa mga gawaing hindi tama. Bakit? Kasi iniingatan ng Panginoon yung pangalan niya. Kaya naman, kapag nasa panganib tayo, kaya tayong ingatan ng Panginoon, protektahan ng Panginoon. At anumang nawala sa atin, papalitan niya ng Panginoon ng mas magagandang bagay. Bakit? Para sa kanyang pangalan. Para hindi siya mapahiya. Hello? Mga kapatid, dala mo yung pangalan ng Panginoon. Marami pong mga politicians ngayon. Para ingatan yung pangalan nila, gagawin nilang lahat para protektahan at pagtakpan yung mga masasama nilang ginagawa. Para yung pangalan nila manatiling sikat, mabango sa tao, kaya nilang manloko.
Di ba? May mga ganyan eh. Ang Panginoon po, iingatan niya yung pangalan na ibinigay niya sa atin. Amen. For His name's sake. Hindi ka niya pababayaan. Kaya nga, ba't ka nagda-doubt na sumunod sa Kanya? Bakit nag-aalangan ka na lumapit sa Kanya at magtiwala? Samantalang dala-dala mo ang pangalan ng Panginoon. At hindi mo pinili ang Panginoon, siya ang pumili sa iyo. Kung siya ang pumili sa iyo, pababayaan ka ba niya? Lalo na kung susunod ka sa Kanya. Hello? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, huwag na matigas ang ulo. Sumunod na tayo kay Lord. Magtiwala ka na kay Lord. Bakit? Kasi iingatan ng Panginoon yung pangalan niya. Amen? Ito pong knowing God, loving God, obeying God, lahat po ng ito ay bunga ng pag-iingat ng Panginoon ng kanyang pangalan sa buhay natin. Kaya natin siya nakikilala, kaya natin siya minamahal, kaya tayo sumusunod sa Kanya. At ito pong kalagayan na to, yung knowing, loving, obeying, and then as we obey, lalo nating nakikilala ang Panginoon. Ano po yan? Related sila. Hindi pwedeng magkakahiwalay. Kung kilala mo ang Panginoon, mamahalin mo siya, at dahil mahal mo siya, susunod ka sa Kanya. At habang sumusunod ka sa Kanya, lalo siyang nagpapahayag, lalo siyang nagpapakilala sa iyo. No? Kaya plus no. No? Madadagdagan yung kaalaman mo eh. And then, pag nadagdagan yung pagkakilala mo sa Panginoon, alam mo, madadagdagan din yung pagmamahal mo. At madadagdagan din yung pagsunod mo. And then, dahil nadagdagan yung pagsunod mo sa Panginoon, madadagdagan na naman yung pagkakilala mo sa Panginoon. No? Ang relasyon sa Panginoon ay parang spiral. Alam niyo po ba yung spiral? No? Nag-umpisang maliit, and then palaki ng palaki. Ano, yung knowing, loving, obeying, habang tumatagal ang iyong pagmamahal, pagsunod sa Kanya, lumalago din ang iyong pagkakilala sa Kanya. No, kaya to the greater degree, yung relasyon mo ng pagmamahal, pagsunod, pagkakilala, pataas ng pataas yan. At umiiwas ka na sa kasalanan dahil mahal mo si Lord. Yung mga utos niya, pinipilit mong sundin, maski na nagsasakripisyo ka, maski hindi ka convenient. Ang dami nating mga kasama dito sa church. Isa nga pong example, no? Yung kapatid natin, mga galing pa ng Valenzuela, Marilao, parang ginagawa lang galing sa Nagcarlan. No? Yung pagpunta dito. Bakit? Pag tinanong mo sila, ginagawa nila yon dahil mahal nila ang Panginoon. Ba't nila mahal si Lord? Kasi nakikilala nila kung sino yung Panginoon nila. May isang kapatid nga po tayo tinatanong siya, ba't dumadayo ka pa ng San Pablo City samantalang ang dami namang simbahan dito sa lugar natin? Dito ka na lang umattend. Alam niyo ang sagot niya? Doon ko po nakikilala si Lord. Hindi ko po sinasabi na dito lang talaga makikilala si Lord. It so happened na sa buhay niya, dito po nagpapakilala ang Panginoon sa kanya. Ginagamit yung komunidad natin. Ginagamit ang mga pagtitipo natin upang makilala niya ang Panginoon o makilala nila ang Panginoon. Kaya nagpapatuloy sila. And I do not doubt yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ikaw ba, gaano mo kakilala si Lord? Importante po talaga na lumago ang pagkakilala natin sa Panginoon. At mawawanasan lang natin ang Panginoon sa tuwing tayo ay sumusunod sa kalooban niya. Humakbang ka ayon sa kalooban niya. May kilala po ako na itali ng mga pamahiin ang buhay niya.
Alam niyo po yon? Ayaw niya magwalis sa gabi kasi malas. At kinakabahan siya pag may pusang itim na dumadaan sa harap niya. At tuwing may aalis sa bahay nila, iniikot niya yung pinggan. O magiging ligtas ka kasi iniikot ko yung pinggan. Marami pong nakakulong sa pamahiin na tinuro ng lolo't lola nila. Tandaan niyo, ang Biblia po mas matanda pa sa lolo't lola mo. At ang Biblia po, walang sablay. Lahat ng sinabi niya, totoo. Amen. Kaya kanino ka magtitiwala? Sa lolo mo? Sa lola mo? Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Dahil yung lumikha sa atin, ipinasulat niya yung mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa Kanya. Ipinasulat niya yung mga bagay na magtuturo sa atin ng daan para mapalapit tayo sa Kanya. Dahil upon knowing Him, the more we will love Him, the more we will obey Him, and the more we obey, the more we know Him. The more we know Him, the more we love Him, the more we love. Spiral! At makikita mo ba? Bumabait na ako Tignan niyo nga po yung katabi niyo, bumabait na ba? Kilos po ng Diyos yan. Amen? Naalala ko lang po yung isang kapatid natin. Sumisimba daw siya dati pag birthday niya lang. Tsaka pag kami exam sa school, simba yan. Pero ngayon po, regular na siyang sumasamba sa Panginoon. Nananalangin. Nakita niya yung pagbabago sa buhay niya. Amen? Ito po ang progresibong paglago sa pananampalataya. Ito pong mga alagad, di sinabi ng Lord, ito yung mangyayari sa kanila. No? Lalago talaga sila Whether they like it or not, papunta sila dun sa kalagayan na yon ng paglago. Dahil totoo ang pananampalataya nila. Sa pagkakataong ito, habang nag-uusap si Jesus at ang kanyang mga alagad, feeling ng mga alagad, eto. Sabing ganon. Sabi ni Jesus, I came from the Father and have come into the world, and now I am leaving the world and going to the Father. So dito sinasummarize ng Panginoon yung kanyang ginawa. Sabi niya, galing ako sa Ama. And then ano nangyari? Ipinanganak siya dito sa mundong ito. So si Jesus, nagsimula yung buhay niya, hindi sa sinapupunan ni Maria. No? Bago pa siya pumunta sa sinapupunan ni Maria, may buhay na siya. Sapagkat siya'y galing sa Ama. Ngunit, dahil nga siya ay dapat maging tao, kailangan niya ipanganak. So siya'y pumunta dito sa mundo. Pero sabi ni Jesus, I am now leaving the world. Iiwan ko itong mundong ito. At alam natin kung paano iiwan ng Panginoon ang mundong ito. Sapagkat siya'y papatayin. At yung kamatayan niya ay sa krus. At ito yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad, I am leaving the world. Pero matapos yung pangyayaring yan, sabi ni Jesus, and going to the Father. At dito, implied na siya'y mabubuhay na muli at aakyat sa langit. No, yung ascension. Nung sinabi ito ng Panginoon, yung kwento ng kanyang buhay, ito yung sabi ng mga alagad. His disciples said, now you are speaking plainly and not using figurative speech. No, seemingly, sabi ng mga disciples, naintindihan ka na namin, Lord. Sabi pa nila, now we know that you know all things and do not need anyone to question you. Alam niyo, dumating yung level ng sitwasyon sa hinaba-haba at tinagal-tagal ng pagsasama nila ni Jesus, ngayon lang nila sinabi to. Grabe, no? 30 years kasama nila si Jesus. Pero ngayon lang, ay Lord, naintindihan ka na namin. Eto lang, sinabi nila.
We do not need to question you. At sabi pa nila, this is why we believe that you came from God. No? Talagang yung buong grupo ng kasama ni Jesus, ito na yung sinasabi, Lord, naniniwala na kami, galing ka sa Diyos. Nung narinig ni Jesus yan, ito yung sinabi ng Panginoon. Jesus answered them, do you now believe? Baka sinasabi, believe ka ba talaga? Bakit, no? Nagkumpisal tong mga taong to, Lord, we believe na ikaw ay galing sa Diyos. Hindi ka na dapat tanungin, dapat kang pagkatiwalaan. Pagka sinabi mo, yun na yun, totoo na yun. No? Ganon yung sinasabi ng mga alagad eh. Nung narinig ni Jesus yan, totoo ba? Meron din pong nagsabi niyan kay Jesus sa unang mga bahagi ng pagmiministeryo ng Panginoon. Sa aklat ng Juan 3, 1-3, sabing gano'n, may isang taong nagngangalang Nicodemo, isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo. Take note, relihiyoso to. Pinuno pa ng relihiyon. Kinagabihay pumunta kay Jesus ang taong ito at sinabi sa kanya, Rabbi, no? Tinawag na teacher si Jesus. Take note, si Nicodemo, teacher ng relihiyon. Pero nung lumapit kay Jesus, tinawag niya itong teacher, Rabbi. Ito pa sabi niya, alam po naming ikaw ay isang gurong mula sa Diyos. So kumbinsido siya na si Jesus galing sa Diyos. Tama ang pananampalataya niya, di po ba? Tama yung paniniwala niya. Sinabi ni Jesus sa kanya, malibang ang tao'y ipanganak mula sa itaas. Ito yung born again. No, yun yung salitang ginagamit natin dito. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa talatang 7, ito pa yung sinabi ng Panginoon. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kailangan kayo'y ipanganak mula sa itaas. Nung sinabing ipanganak mula sa itaas, ito po yung kapanganakan ng isang makasalanan upang siya ay magkaroon ng buhay na galing sa Diyos. Yun po yung kapanganakang spiritual. At ang kapanganakang spiritual, walang kinalaman yung laman dun, o yung katawan natin, o yung isip natin, o yung gusto natin. Sabi, ang pinanganak sa laman, laman nga. Pero ang pinanganak sa itaas, ito po ay kilos ng Diyos sa isang taong makasalanan. Gaano man siya kasama, gaano man kadami yung mga katiwaliang pinagagagawa niya, pag kumilos ang Diyos sa buhay niya, pwede niyang maranasan yung kapanganakang muli. Kapanganakan sa itaas. At dito po ang nakakagulat, isang relihiyosong tao, no, mabait yan. Iniingatan niya ang kanyang reputasyon. Relihiyoso, malapit sa Diyos. Kaya dito, nung lumapit siya kay Jesus at nagkukumpisal na naniniwala siya kay Jesus na galing sa Diyos, huwag kang magtaka. Take note, even Nicodemus, a religious person, he needs to be born again. Kaya hindi po okay mabait, hindi po okay relihiyoso, hindi po okay pinuno ng relihiyon. Hindi niya na kailangang ma-born again. Sapagkat kung hindi ipapanganak na muli ang isang tao, kung hindi siya ipapanganak na kilos ng galing sa taas o kilos ng Diyos, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So yung confession ng mga alagad, kinu-question ng Panginoon. No? Ano ibig sabihin? Hindi ba naniniwala si Lord sa kanilang faith? Naniniwala ang Lord. Alam ng Panginoon yung estado ng kanyang mga alagad. Pero ang gusto lang sabihin ng Panginoon, tiyakin mo sa sarili mo kung totoo yung pananampalataya mo. Ganyan din yung ginawa ni Santiago.
sa kanyang mga sinulatan. Sabi niya ganon, sumasampalataya kang iisa ang Diyos, mabuti. So tama yung kanilang pagkilala sa Diyos. Isa lang naman talaga ang Diyos, hindi madami. Isa lang. Kaya sabi ni Santiago, mabuti yan. Pero dinuktong ni Santiago to, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Hello? Minsan po akala natin, okay na tayo kay Lord kasi naniniwala tayo sa Kanya. Alam niyo po ba, maski demonyo naniniwala sa Diyos. Nakakatakot pa nga ang tao kasi ang tao, dumating yung konsepto ng pagiging ateista. Ayaw maniwalang may Diyos. Alam niyo po ba, sa isip ni Satanas, hindi pumasok sa isip niya na walang Diyos. Si Satanas na yon. Ang mga tao, iniisip niya walang Diyos. Sino mas malala? Hello? Kaya kung ikaw nag-iisip ka na walang Diyos, mas malala ka pa sa demonyo. Pero kung naniniwala kang may Diyos, kapantay mo lang yung demonyo. Hello? Ito po, sa verse 26, sapagkat kung paanong ang katawang walang espiritu ay patay, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ano sinasabi dito? Madaling magsalita na naniniwala ka sa Diyos. Pero mapapatunayan mo lang na totoo yung pananampalataya mo kapag naipapamuhay mo ang kalooban ng Diyos. Again, yung kakayanang gumawa, sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi ikaw yun. Kilos ng Diyos yun kasi iniligtas ka niya. Pero kung sinasabi mong kabilang ka sa anak ng Diyos at hindi ka naman makasunod, ayaw mo sumunod, tingnan mo, totoo ba yung faith ko? Bakit pinipili mo yung pagsuway sa Panginoon? Kaya po may mga pagsubok na dumadating sa atin. Anong dahilan? Dito sa Deuteronomy, Kabanatang 8:2, at inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang kanyang pagpakumbabain ka. Ang Israelita po, for 40 years, nawanasan nila yung kilos ng Diyos. Hindi sila nagutom, hindi sila nauhaw kasi nag-supply ang Diyos ng mga pagkain nila. Pinotektahan sila ng Diyos sa mababangis na hayop, sa mga taong salbahe. Pinotektahan sila ng Diyos. Nakita nila yung kamay ng Diyos. Pero sa panahon na yon ng pagsunod nila sa Diyos, sinusubukan sila ng Panginoon. Tinitest yung faith nila. Ito po, sinusubok sila upang malaman kung ano ang nasa puso nila. Pag dumaan po tayo sa pagsubok, dun malalaman kung ano talaga yung nasa puso mo. Kasi madaling magsabi, naniniwala ako sa Diyos. Pero pag wala ka ng pera, ano nang ginagawa mo? Sumusunod ka pa ba sa Kanya? So, kapag ikaw ay sumuway sa Panginoon, hindi ka nagtiwala kay Lord, then, ipinapakita niyan yung kalagayan ng puso mo. Kaya nga sa 2 Korinto 13:5, ano yung sabi? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Pag nabigo ka sa pagsubok, ano ibig sabihin yan? Pag tinalikuran mo ang Lord, pag hindi ka nagpatuloy sa Panginoon, ano ibig sabihin nun? Kaya po may pagsubok para malaman natin ano ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi kung totoo yung
kalooban mo na nasa Panginoon, alam nyo, maski ano mangyari, chap-chapin ka man, hindi ka tatalikod kay Lord. Luhay-luhayin ka man, bugbugin ka man, ano man yung mawala sa'yo, hindi ka tatalikod kay Lord. Hello? At yan po, makikita natin yung paglago ng ating espiritualidad. Kaya dito ang hamon ng Panginoon, talaga ba? Sumasampalataya kayo? Evaluate natin yung sarili natin. Kasi ito po yung mahirap. Pag hindi mo in-evaluate yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos ngayon, akala mo pupunta ka sa langit, biglang kinuha ni Lord yung buhay mo. Pagising, ba't mainit? No. Bakit parang nauuhaw ako? Mas mahirap yun. Mas mabuti nang nagdududa ka ngayon na, Lord, tatanggapin mo ba talaga ako? Bakit ganito yung mga gawa ko? Bakit ganito yung galaw ko? Mas mabuti nang malaman mo yan ngayon at lumapit ka sa Lord. Lord, iligtas mo ko. Mas mabuti nang makaawa tayo sa Panginoon ngayon. Dahil pag dumating na yung time na yon, wala na. It is appointed to man to die once. After that, judgment. Wala na yon, tapos na. Maski anong tirik ng kandila at panalangin sa'yo, walang epek yun. Kaya ginawa yung paniniwala na yun kasi kulang ng pampatay yung pera, pampatayo ng basilika, kulang. Kaya inimbento nila yung paniniwala na yun. Maliligtas yung magtirik ka lang ng kandila. Ang kandila, ganito yung halaga, bayaran mo. Ipagpe-pray sa simbahan yan, pero may bayad. Kumikita sila Pero walang kabuluhan po lahat yan. Hindi nakapagliligtas yan. Dahil ang tao, binibigyan ng pagkakataon ngayon upang lumapit sa Diyos. Take note, maski gaano ka kasama, maski gaano kadami yung kasalanan mo, kaya kang tanggapin ng Diyos kung magpapakumbaba ka sa Kanya. At kaya kang baguhin ni Lord. Amen? Tatanggapin ka ni Lord maski sino ka pa. And the moment na tanggapin ka ng Panginoon, tutulungan ka niyang maging bagong nilalang. Amen? You will become a new creation. And you will enjoy life. Enjoy nga ba? Ito yung sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Merong promise victory. Pero bago mangyari yan, ano sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Verse 32, Behold, the hour is coming. Indeed, it has come when you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Grabe, no? Dito, ipinapaalam ng Panginoon yung magiging kalagayan ng kanyang mga alagad. Isang pangyayari na magiging dahilan upang sila ay magkawatak-watak at iwan nila ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, mangyayari yon. Kaya nga, nung tinanong ng Lord, do you really believe? Do you believe? Ang sinasabi lang ng Lord dito, pag dumating yung pagsubok, mararanasan nyo to. At itong pangyayaring ito, nabanggit to ni Mateo At ito nga yung nangyari. No? Sabi ni Mateo sa talatang 26, 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, tatalikuran ninyo akong lahat sa gabing ito, sapagkat nakasulat, hahampasin ko ang pastol at magtatakbuhan ang mga tupa ng kawan. Ito pong pangyayaring ito ay natanaw na ni Zacarias, isang propeta. Kasi hindi naman maiiwasan, papatayin ng Panginoon. At kailangang mamatay ang Panginoon. At sa pangyayari na yun, ang mangyayari
Ang sabing ganun, yung mga alagad niya magtatakbuhan. Sabi ni sa Zacarias 13:7, sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ihanda ang espada, patayin ang pastol ko. Si Jesus ang tinutukoy doon, na aking lingkod. Patayin siya at mangangalat ang mga tupa, ang abakong mga mamamayan. So, dito ipinapaunawa ng ating Panginoong Yesus yung pangyayari na kung saan susubukin ang pananampalataya nila. At sa panahon ng pagsubok, sasablay sila. But take note, maski na sumablay sila, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Amen. Hello? Bakit? Kasi pinili sila ng Panginoon eh. Iniingatan sila ng Panginoon. At bahagi ng paglago nila sa spiritualidad, yung kanilang pagbagsak. Pero sa pagbagsak nila, makakatayo sila. Amen. Naranasan niyo na po bang bumagsak sa pananampalataya? Pero di po ba nung nakatayo kayo, mas matibay kayo ngayon kaysa dati? Mas kilala niyo ang Panginoon kaysa dati. Amen. Ang usapin lang talaga, tatayo ka ba? Kasi pag hindi ka tumayo, isa lang ibig sabihin, baka hindi mo talaga kilala si Lord. Pag namuhay ka sa kamunduhan, isa lang ibig sabihin yan. Pag hindi mo na pinili ang Panginoon, pinili mo yung kamunduhan, yung layaw ng mundo, kaysa sa Panginoon, isa lang ibig sabihin yan. So ang mga alagad, binigyan na ng babala ng Panginoon, mangyayari ito. Iiwan niyo ako. Sablay. Pero ang Panginoon hindi sasablay sa kanila. At sabi pa dito ni Jesus, yet I am not alone, for the Father is with me. So yung pangyayari na ito sa buhay ng ating Panginoong Yesus ay isang pangyayari na kung saan ang kanyang Ama. Hindi siya pinababayaan. At lahat ng pangyayari ay ayon sa layunin ng kanyang Ama. Even si Jesus, dumating yung time, di po ba? Sabi niya sa krus, my God, why hast thou forsaken me? Maski yung pagtalikod ng Diyos sa kanya, kay Jesus, naranasan niya yun eh. Pero kaya pala nangyari yun kasi bahagi ng plano ng Diyos yung pangyayari na yan. Hello? Huwag nating isipin na pag kami nawala sa atin, pag may namatay sa atin, pag may nanakaw sa atin, pag may nasunog sa atin, pag nagkasakit ka, pag wala kang trabaho, huwag nating isipin na tapos na. Habang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi natatapos ang plano na mabuti ng ating Panginoon. God causes all things to work together for good to those who love Him, to them who have been called according to His purpose. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, sasablay din ako. Pero hindi ako pababayaan ni Lord. Amen? Yan po yung humanness eh. Yung bahagi ng pagiging tao na makita natin yung kahinaan natin, yung kakulangan natin, upang matuto tayong dumipende sa Diyos. Amen. Upang matuto tayo na kilalanin ng Diyos na tagapagligtas. Bahagi ng buhay natin yan at nangyayari yan. Pero iba naman po yung nagtatampisaw sa kasalanan. Yung nag-e-enjoy ka. Iba yon. Baka wala pa sa'yo si Lord. Kasi kung nasa iyo ang Panginoon, I'm telling you, tumalikod ka man sa Panginoon, hindi ka mag-e-enjoy na hindi sasamba. Hindi ka nag-e-enjoy na hindi nagbabasa ng Bible. Hindi mo ma-enjoy ang kasalanan. Kaya darating yung time, Lord, tulad ng prodigal son, di po ba? Sabi niya, sa bahay ng aking ama, ang sarap dun eh. Babalik ako. Amen?
Kasi kumikilos ang Diyos maski sa panahon ng kahinaan natin, sa panahon ng kakulangan natin. Amen? At dito po, ganun ang magiging kalagayan ng kanyang mga alagad. Bagamat tatalikod sila, ang Panginoon po mananatiling matagumpay. Sabi ni Jesus sa verse 33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. May labanan talaga eh. John 15:19-20, pinaalam na to ng Panginoon, sabi niya gano'n, hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. At sabi pa dito sa kabanatang ito, sa verses 2 and 3, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod sila sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. So yung mga taong ignorante sa totoong Diyos, maiinis sila sa atin. Hindi tayo tatanggapin ng mundong ito. Sapagkat sa totoo lang, anong ibibigay ng mundo na hindi mawawala sa atin? Isipin niyo po yun. Ano yung pwedeng ibigay ng mundong ito? Kayamanan? Katalinuhan? Popularidad? Ano pa? Love life? Ano pa? Anak? Pamilya? Ano pa? Material na bagay? Isipin nyo. Kung makuha nyo man yun hanggang kailan? Hello? Mga kapatid, kaya po yung mga bagay na meron tayo ngayon, yes, pwedeng maging masaya tayo. Pero pansamantala yun. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang kapayapaan. Na yung kapayapaan na yan, maski ano mangyari sa paligid, hindi mawawala sa'yo. Dahil alam mo na maayos ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Actually, maski mawala yung buhay mo, okay lang eh. Dahil hindi natatapos sa kamatayan ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Si John the Baptist, naging masunurin sa Panginoon, pinugutan pa rin siya ng ulo. Hello? Pero kay John the Baptist, alam niya ang tunay na karangalan. Maski na ikamatay niya, sa piling ng Panginoon, alam niya, tinanggap siya. Sabi nga po ng isang kanta, itinakwil man ng lipunan, hindi naman ng kalangitan. Hello? Minsan, gustong-gusto mong tanggapin ka ng mundo eh. Hindi ko iiwan yung barkada ko. Hindi ako aaten sa discipleship kasi mapupuyat ako, may swimming kami bukas. Hindi, minsan, pinagpapalit natin doon ang mga bagay na kung saan lalago tayo sa Panginoon. Pero hindi natin alam na ang tunay na kayamanan sa buhay na to ay yung relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Sabi ni Jesus, but take heart, I have overcome the world. Isang natapos na gawain ang ipinapahayag ng Panginoong Yesus para sa kanyang mga alagad. Nagtagumpay na siya sa mundong ito. Pahayag 17, 14, makikipagdigma sila laban sa Kordero. Ito si Satanas, no? Kasama yung mga tao na ayaw sumampalataya sa Panginoon. Didigmain nila yung Kordero, si Jesus. Ngunit, ano mangyayari? Dadaigin sila ng Kordero. Sapagkat siya ang Panginoon ng
mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ang mga kasama niya ay yaong mga tinawag, hinirang at mga tapat. Dito makikita natin na sa tagumpay ng Panginoong Yesus, kasama niya yung mga hinirang niya, mga pinili niya. At itong mga hinirang at pinili niya, nananatiling matapat sa Kanya. Take note, hindi sila mga perfect na tao, pero matapat sila sa Panginoon. Sumasablay din sila, pero matapat sila sa Panginoon. Hello? Sila yung mga kasama ng Panginoon. At sabi pang ganoon sa unang Korinto 15:57, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tiyak ba yung tagumpay? Bakit magtatagumpay? Sa pamamagitan nino? Ni Hesukristo. Ating Panginoon. Kung tinuturing mo si Jesus na Panginoon, yung pagtatagumpay, nariyan na tayo sa ganyang kalagayan. Amen? Kaya wag mong isiping talunan ka. Wag mo isipin, hindi, lasinggero talaga ako eh. Hindi, sugawal talaga ako. Mga kapatid, hindi totoo yan. Kaya mong pagtagumpayan yan. Wag mo sabihin, talunan ka, isa akong mahina, walang kakayanan. Yes, totoo yun. Mahina ka, wala kang kakayanan. Pero kumikilos ang Diyos sa buhay mo. At hindi ka niya hayaan na manatiling talunan. Amen? Dahil sa ating Panginoon. At tingnan niyo pa, ang sabi sa aklat ng Roma 8:37, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito. Bakit? Sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Kung ikaw ay minahal ng Panginoon, tutulungan ka rin niya para magtagumpay, upang magawa ang kanyang kalooban, upang makasunod sa kanya. Amen? Mahirap magpaka-Kristiyano kung hindi totoo yung pananampalataya mo. Pero kung totoo yung pananampalataya mo, mahirap, pero sasamahan ka ng Panginoon upang baguhin ka niya at maranasan mo yung pagtatagumpay na ibibigay ng Diyos. Amen. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan po nating maigi yung takbo ng mga pangyayari as a summary sa espiritualidad natin, meron tayong inaasahan. Ano yung anticipated? Sabi ni Jesus, the hour is coming in that day. No? Binanggit to ni Jesus eh. Ibig sabihin, meron tayong pupuntahan na paglago sa pananampalataya at doon tayo papunta dahil may ginagawa siya. Kaya nga po, knowing God leads to loving obedience. Ganyan ang spirituality. Spirituality and rich love to Christ. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya na taglay mo ngayon, dito po sa ating pananampalataya ngayon, lumalago yan. At ikaw ay nabubuhay sa pagmamahal. Are you in love? In love ka ba kay Lord? Yan po ang Kristyanismo. Lahat ng ginagawa natin dito, pagbabasa ng Bible, pagtitipon ng mga kapatiran, ginagawa natin yan dahil in love tayo sa Lord. At alam natin, unang nagmahal ang Panginoon sa atin. Hindi tayo yung una na nagmahal sa kanya. Siya ang naunang nagmahal sa atin. At dahil sa pagmamahal na yan, ito ang dahilan ng lahat ng ginagawa natin.
Kung in love ka, paano ka maglilingkod sa Kanya? Paano mo gagawin yung ministry na meron ka ngayon? Kung in love ka, gaano ka kasabik na makilala ang Panginoon? Nung na-in love ako sa asawa ko, talagang 3 times a day, tumatawag ako sa telepono. Sinusundo ko pa yan. In love eh. How much more sa Lord? Challenge ako ng Lord doon. Ginagawa mo yan para dun sa nililigawan mo, sa akin ba? Ganyan ka consistent. Na-challenge ako dun eh. Baka konting problema lang, ayaw mo na umattend sa church. Lord, mainit ang panahon. Hindi ako aattend. Lord, may sipon ako. Lord, kung in love ka kay Lord, no matter what happened, susunod ka sa utos niya. At ang pagtitipon natin ngayon ay kalooban ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon. At kung ikaw ay narito ngayon dahil in love ka sa Panginoon, bunga yan ng tunay na pananampalataya. And that is spirituality. Sa ikalawang bahagi, pinag-usapan po natin yung presumed knowledge. Inassume ng mga alagad na sila ay may pananampalataya. Pero, tinanong sila ni Lord, do you now believe? Tandaan natin, knowing God breeds faithfulness. Spirituality evaluates faith in Christ. Kung totoong yung pananampalataya natin, hindi tayo matatakot na suriin, totoo ba talaga yung faith ko kay Lord? Dahil kung totoo yung faith mo, sisikapin mo maging matapat. Maski na sa maliit na ginagawa mo para kay Lord. Maski na walang taong nakakakita sa ginagawa mo. Maski walang pumapalakpak sa'yo. Maski wala kang likes at heart sa Facebook pag nagpo-post ng mga quotes tungkol sa Panginoon. Okay lang. Kasi ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Tiyak ang tagumpay natin because this is anchored on the finished work of Christ. Sabi ni Jesus, I have overcome the world. Mga kapatid, ang Panginoon natin hindi talunan. Mapagtagumpay siya. At yung tagumpay na naranasan niya, ito po'y tagumpay din natin. At doon niya tayo dadalhin sa katagumpayan na yon. Knowing God brings peace through Christ. Spirituality experiences peace in Christ. Makikita niyo po yan, yung pagtatagumpay sa buhay. Nagbabago ka na. Naiiwasan mo na yung mga masasamang gawain. At pag natulog ka sa gabi, Lord, hindi na ako naninigarilyo. Lord, hindi na ako chismosa. Lord, ma-attend na ako ngayon ng discipleship. Nakikita mo yung kapayapaan. That is the work of God. And then time comes, nagbabago yung mga sitwasyon at yung mga bagay na kailangan mo, kita mo darating yan. Dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Huwag mo ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na ibinibigay ng mundong ito. Kaya nga po, as an application, dahil kung gamitin yung mga talata sa Biblia. Sa spirituality and rich love to God, ito po yung utos sa atin. 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa presumed knowledge, ito po yung sabi ni Pablo sa 2 Korinto 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith.
Test yourselves. Examine natin. Huwag kang matakot. Evaluate mo yung sarili mo. Kasi kung hindi mo titingnan ng totoo yung sarili mo, baka magsisi ka. Baka maging huli ang lahat. Examine now. Persecuted knowledge, yung spirituality natin, mayroong experiences coming from Christ. Kaya nga po sa aklat ng Pilipos 2:12 at 13, ano sabi? Work out your salvation with fear and trembling. Bakit? For it is God who works in you. May kilos ang Diyos eh. Ngayon, dahil may kilos ang Diyos, ikaw nagwo-workout ka. Alam mo, nagulat ako eh. Kasi medyo malaki na pala yung bias ko. Nagpapapicture. Tapos medyo na itatago ko na yung tiyan ko. Pero hindi po madali yan. Sinisikap ko twice a week makapag-jogging ako. And every day may mga exercise akong ginagawa. Workout. At ganun din yung faith natin. Workout. Take time to be with God. Balikan mo yung prayer life mo dati. Balikan mo yung time na nagbabasa ka ng Bible. Minsan napapaiyak ka pa. Yung mga panahon na pag nakikinig ka ng balita, nananalangin ka para sa gobyerno natin. And then pag nakikipag-fellowship ka, talaga namang excited ka. Balikan mo yung mga bagay na yon. Work out. Sabihin niyo nga po, work out. Kailangan niya. Parang walang buhay. Work out! Kailangan natin mag-workout. Ang faith na minu-workout. Kaya nga po sa challenge, maski yung katawan mo, i-workout mo eh. Grow in grace and in the knowledge of Christ. Share the level of your love to Christ. No, ang ganda pag-usapan to eh. Tingnan natin, ano yung level ng pagmamahal natin sa Panginoon. Isa pa, share din natin, yung tiwala mo kay Lord ngayon, gaano nakataas. Dati, konting problema lang, iyak ka na eh. Nakita mo lang yung kapitbahay mo na magaganda yung appliances, inggit ka na eh. Pero ngayon, ano ng level? Yung tiwala mo kay Lord. And then, isa pa po, ano yung inaasahan mo na gagawin ng Panginoon? May ginagawa siya. Mga kapatid, ang pananampalatayang meron tayo hindi patay. Ang pananampalataya na taglay natin ngayon ay isang espiritualidad dahil ito'y totoo, nagpapakilala ang Diyos. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? Come on, just come to the Lord. Pwede nyo ipikit yung mata nyo and then isipin nyo lang para hindi kayo ma-distract. No? You can close your eyes and then tanungin nyo ang Lord, Lord, ano na nga po bang kalagayan ko sa inyo? Lord, siyasatin mo po ako. Ipakita mo yung laman ng puso ko. Habang inaawit mo ito, Forever in your mighty hands, living with your promise, written on my heart. I am yours.
Your spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Awitin po natin itong awit na to sa Panginoon. Come on. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. Yes, come on. Let us declare. Sabihin natin, I am yours. I am Surrendered, yours. holy. Surrendered wholly to you. You set me You set in me your family. in your family, Calling me your own. calling me your own. Let us declare, now I belong to you. Now I
Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. Oh, in your name. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. Ako po ay sa iyong Panginoon. Ikaw po ang tunay na nagmamay-ari sa akin. Salamat sa pribilehiyo na kami ay kabilang sa iyong mga anak. Salamat dahil pinili mo kami. Tinawag mo kami. At pinagiging tapat mo kami. Salamat. Sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, at may mga panahon na nagkakasala kami, ngunit hindi mo kami pinababayaan. Nariyan ka upang agapayan kami ng iyong Espiritu. Salamat. Sige po, magpasalamat lang tayo sa Panginoon. Bago tayo lumabas sa lugar na to, hayaan natin magpasalamat tayo sa Panginoon. At kung mayroong mga bagay na sinasabi ang Panginoon na ipagkatiwala natin, sabihin nyo rin po sa Lord. Sa Lord yan ngayon. Kung may mga bagay na dapat tayong iwasan, layuan, alam natin hindi natutuwa ang Panginoon. Kaya mo yan. Yes, mahina ka, pero palalakasin ka ni Lord. Oo, hindi mo kaya. Pero, hingi ka ng tulong kay Lord. Dahil siya ang tagapagligtas natin. Isang malapit na pakikipagrelasyon ang meron tayo ngayon, kapatid. Relasyon sa Diyos na buhay, na may likha ng langit at lupa. Siya ang nagpakilala sa atin. At ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo. Panginoon, salamat dahil sinugo mo ang banal na Espiritu upang sa pamumuhay namin sa mundong ito, kailangan namin tanggapin na hindi ka nila tinatanggap sa mundong ito. At kami rin hindi nila tatanggapin kung kami susunod sa iyo. Pero batid namin, nagtagumpay ka na sa mundong ito. At salamat dahil mayroon kaming kapahingahan sa piling mo. Sa mga kapatid ko na napapagod, natatakot, nag-aalala, Lord, increase their faith, Lord. Let them see you. Ipaalala mo ang mga bagay patungkol sa iyo. Sila nagdadalawang isip.
sa pagsunod sa iyo. Lord, tulungan mo sila sa kanilang kahinaan. Samahan mo sila sa mga panahon ng kanilang mga paglalakbay sa buhay na to. At Panginoon, sa mga nananatiling matatag, malakas, matuto kami magpasalamat sa iyo. Dahil alam namin, hindi galing sa sarili namin yung katatagan, kundi iniingatan mo yung pangalan mo. Kaya kami nananatili sa iyo. Panginoon, maluwalhati ka nawa magpakailanman. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. For thine is the kingdom and the power and the glory, both now and forevermore. Mga kapatid, sa paglabas natin sa lugar na to, nais kong patuloy na ipahayag ang mga biyaya at pagpapala na taglay ng bawat isa sa atin na batay sa kanyang mga pangako. Yes. Pwede niyo po itaas yung kamay niyo as an expression of surrender. Itaas ang kamay niyo bilang kapahayagan na, Lord, kailangan po kita bilang tagapagligtas. Lord, kita mo po yung bawat isa sa amin. At ngayon, Panginoon, sa pagtaas nila ng kamay, as an expression of their faith, nagtitiwala sila sa iyo. Mga kapatid, may the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God, yes, His grace, His mercy, be upon each and every one of you. And this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone who agrees and believes says Amen. 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 Tandaan po natin, time will come, uuwi din tayo doon. Pero habang nandito tayo, nagkakasama-sama, at dito sa lokal natin, meron tayong mission. Ano yung mission natin? Our mission is To glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Huwag tayo titigil. Ano yung gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Amen. Magbabago din yung paligid kung kikilalanin nila yung Panginoon natin. Amen. Amen. Again, a round of applause para sa Panginoon. Magandang maga po sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.